Hello guys, ito may gagawin tayo. Dinala dito ito scoreboard, timer sa basketball ginagamit. Ayan, shot clock, time, home period, guests. So bali ang problema na ito ay ito power supply ng horn. Ayan guys, 12 volts sa power supply para sa horn. Tingin. Ayan. So ito yung horn. Kakonekta siya dito sa supply. So ang naging problema, hindi gumana to. So explain ko sa inyo kung bakit. I-ayos ko lang to camera. So bali ito yung kanyang relay. Ito yung kalimitan ginagamit sa sasakyan na relay. So ito yung supply ng horn, compressor. Ito yung line papunta dito sa mainboard, sa scoreboard. May relay din doon. Ito. So makakonekta to. So explain ko sa inyo yung takbo ng circuit. Yan. So bali ito yung relay. Ayan. Ito yung compressor. So nakakonekta na yung supply niya, negative dito, direkta. Tapos ang supply naman na positive, ayan, lumaan sa switch ng relay. So dito yan. Ito yung relay ng mainboard. Itong scoreboard, ayan. So yun. Basically yan. Pag nag-close to, pak, mati-trigger kasi makukumpleto yung supply voltage nito. Magti-trigger tong relay. Ayan, magko-close to. Ayan, tutunog ang buzzer. Ito yung compressor. So, ayan. So, test natin to. Pero, supply voltage lang ang kukunin natin. Negative. Positive. So ayan, set tayo sa DC voltage. So ayan, saksak natin, power on natin. Ayan, walang voltahe. So kunyari ito yung relay ng mainboard. Ayan, yun. So yun. So actual natin. Hindi na natin kakabit yung horn, compressor lang. Maingay naman yung compressor. Ayan. So ayan guys, saksak natin. Power on. Ayan. So yun, compressor yun. So ganun lang, okay na. Bali nangyari kasi kay mga dati niyang wire na nakakabit, ito nag-open to.
nagkaroon ng umido. So ayaw pumalo ng relay. Tapos itong dalawa din, itong negative positive supply papasok sa relay, nag-open din, umido din. Ayan. So bali yun ang nangyari. So ang ginawa nila, nagkabit na lang sila ng wire dito sa compressor. Tapos nakaabang yung isang sa committee sa battery na yun ang sinabi nung baterya. Hindi ito ginamit nila baterya. So pag nag zero na yung shot clock o yung main clock, ididikit dito. Pag shot clock, short buzzer lang. Pag main clock, long buzz. Yun ang ginagawa. Kaya kailangan alerte yung tao na yun, kasi kung madelay ng bagya, posible magka-aberya sa game. Mga magko-complain, hindi may iwasan yan. So set up ko lang guys, test natin. So ito guys, kinonek ko na. Ito yung galing sa scoreboard, yung relay nya doon. Ito yung papasok sa power supply. Yan. So power ko na to. Yan. Shot clock lang naman tayo. So start natin. 24 seconds. Ayan. So wait lang tayo ng bagya. Iksi lang yung oras na yan. So ayun yung 10 minute na main clock. Shot clock 4 seconds. Yun, okay. Good. So reset na naman yan. Start. So ganun lang guys. Ang isa po naging problema daw dito, minsan nawawala yung display dito pero bubuksan ko yan mamaya. So ito okay na guys, so yun lang. So ito yung kanyang circuit, ganyan lang. Okay. Apo ko yun, kawawaw daw. So ayan. Compressor, ito yung relay. Yan, ganyan lang. So pag nag-close to, matitrigger tong may papasok na voltage sa coil, matitrigger tong switch pack. Yun. Oops, hindi nakita, baba. Yan. Compressor, relay, mainboard relay. Pag nag-zero na yung shot clock, close. Matitrigger ng coil ang switch, close. Compressor, buzzer. Yan lang guys. Sasara ko na ito. Sabihin ko na sa may-ari na okay na. Obserbahan ko lang dito yung ito kung mawawala itong display na ito. Meron yata ang shot clock yata, di ba? 14 seconds na lang. So ito 24 pa. Eh yung mainboard na yung papalitan. So nagtanong na sila sa Manila, hihinga sila ng mga kulang-kulang 4,000 yata. Kasi papalitan na yung buong board na yun eh. At titingnan ko rin kung may mga switches na pwedeng galawin.
Gaya sa timer ng mga wifi, PisoNet. Yung mga timer nun may ano eh, may maliliit na switch. Adjust mo yung oras, pwede. Ayan guys. Kahit pa paano sana may na ano tayo. Ayan. Yan lang yan. Itong power supply. Okay, susunod guys. Salamat.